kabila ng pagtaas ng presyo ng langis, nananatiling mababa ang presyo ng isda at gulay. Ang ulat ni Denise Osorio. Tila nabunutan ng tinik ang ilang mamimili sa pagbaba ng ilang bilihin gaya ng presyo ng isda. Yung sa pangaraw-araw, kailangan isda po lahat ng bibili natin. Isda, baka, mahal baka. Mas mababa pa yung isda nung pumasok yung gira nun. Sa iba ang tumaas, hindi ito eh. Hindi sa pagkain, kahit gulay mababa rin eh. Ito, bumaba talaga yung isda. Bumaba sa init ng panahon. Ayon sa Philippine Statistics Authority, kapag bumibilis ang inflation, mas kakaunti ang nabibili ng bawat piso. Yung average natin na estimated purchasing power of peso nitong March ay nasa 0.75. Ang ating base dito ay 2018. No? So, yun na yung overall effect ng inflation rate mula simula ng 2018 hanggang ngayon, March. Ibig sabihin nito, katumbas na ng isang piso noong 2018 ay 75 centavos na lang ngayong 2026. Kaya naman mas ramdam ang bigat ng pamasahe, kuryente at iba pang pang-araw-araw na pangangailangan. At hindi lang mga mamimili ang tinatamaan ng paggalaw ng langis. Napapasa rin sa mga negosyante ang gastusin sa pag-aangkat, pagbibiyahe at pagpapatakbo ng operasyon. Yung business sector, umaaray na kasi kami. As you know, yung dollar all-time high na, lagpas 60 na ang dollar. Tapos yung freight cost ng international freight namin, pamahal na ng pamahal. Hindi rin kasi regulated ang ating international shipping lines. Tapos yung mga truckers natin na very, very integral in domestic freight and shipping, mag-start din sila magtaas ng presyo. Pero binigyang diin ng Philippine Chamber of Commerce and Industry na hindi lang pagtitipid sa loob ng negosyo ang mahalaga, kundi pati ang pagpapanatiling maayos ng mga daluyan ng mahalagang supply ng bansa. Ayon kay PCCI Vice President for Trade and Industry Brian Ang, ang pagbubukas ng Strait of Hormuz para sa Pilipinas ay maituturing na extraordinary effort and achievement ng DFA na kritikal na ruta ng supply para sa Pilipinas. Kailangan naman natin pasalamatan din yung Department of Foreign Affairs because si Secretary Lazaro exerted extreme effort para ma-exempt ang Pilipinas dito sa closure of Strait of Hormuz. Sa pinakabagong datos ng PSA, bumili sa 4.1% ang headline inflation o overall inflation ng Pilipinas nitong March 2026 mula sa 2.4% noong Pebrero habang umabot sa 2.8% ang average inflation rate ng bansa sa unang quarter ng taon. Ito na ang pinakamataas na overall inflation mula noong July 2024 na nasa 4.4% at ang transport ay nasa pinakamataas nitong galaw mula pa noong January 2023. Kabilang sa mga pinakamalalaking nagtulak sa pagbilis ng inflation ang transport, food and non-alcoholic beverages, at housing, water, electricity, gas, and other fuels. Lalong kapansin-pansin ang pag-angat ng transport index sa 9.9% noong March mula sa negative 0.3% noong Pebrero dahil mas malakas ang tama ng paggalaw ng presyo ng petrolyo dito. Binabantayan naman ang posibleng spillover effect ng mas mahal na langis sa pamasahe, kuryente, at sa presyo pa ng iba pang bilihin sa mga susunod na buwan. Kaya naman, masigasig na kumikilos ang pamahalaan sa pag-iisip ng paraan para masolusyonan ang hamong dinaranas ng ating bansa. Denise Osorio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.